Mapagpalang araw po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. Minsan pa, ito po ang programa ang katotohanan laban sa masama ayon sa Biblia. Alam niyo po, ang nangyayari ngayon, yung at issue ngayon, naalala niyo po ba yung retiradong Marine ni si Gudesa? Ayan, bumaliktad. Lahat ng kanyang sinabmit na papel noong panahon ng surprise witness siya ni Senator Rodante Marcoleta. At ang Blue Ribbon Committee ay walang iba kundi si Chairman Ping Lacson. At sabi nga ni Ping Lacson, dapat pagka meron kang witness 4 days or 3 days, ipapaalam mo sa Blue Ribbon Committee. Hindi yung ura-urada. So, sabi ni Senator Ping sa Senado, total nandito na siya. So, sabi ni Senator Ping, total nandito na yan. Pinaupo na nila. At dun yung nagatid ng maleta. Puro maleta kasi nasabi. Basura, tawagin pa nila yan. Noong 2025, sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Ping Lacson, at ang Senate President naman ay walang iba kundi si Tito Soto. Ngayon, 2026, ngayon, lahat si Gudesang binabalita, bumaliktad. Lahat ng sinabi niya muna, binabawi na niya. Na kesyo pinangakuha niyang 150 million sa pag-aaral o scholarship ng kanyang mga anak ni Rodante Marcoleta at ni Mike Defensor. Yan. At si Marcoleta naman ang gumawa ng script. At si Marcoleta rin ang nagpa-notaryo sa isang hotel. Hotel. Kaya yung nagnotaryo, ayan, nasa social media siya. So, sa madalit salita, script pala. Yung si Gudesa na tao naman ni Mike Defensor, siyang nag-introduce. Yan. Na siya naman ang pinaniwalahan ng mga reliyon, kagaya ng Iglesia ni Cristo. Na sumampalataya sila sa kay Gudesa. Sinasabi nila yung witness nila. Siyempre, sino ba si Marcoleta? Member ng Iglesia ni Cristo? O andog yata siya sa Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumao Felix Manalo Isagon. Isagon po ang apelyido talaga ni Felix Manalo. Hindi Manalo. Sa gitna yung Manalo sa nanay niya. Kaya niya ginamit yung Manalo kasi maganda raw kung gamitin yung Manalo. Kumbaga, lagi siyang win, panalo. Pero Isagon talaga siya. Yan. Na Antikristo. Bakit ko naman nasabing Antikristo? Sa kanila kasi si Kristo, tao, sa Biblia, Diyos.
Kaya antikristo sila. Pero ginagamit nila ang pangalan ni Kristo, Iglesia ni Kristo, sabi ng pangalan nila. Pero pagdating kay Kristo, si Kristo ay tao na gaya nila, hindi naging Diyos kailanman. Pero sa Biblia, si Jesus ay Diyos. Basahin po natin, meron kong hawak na Biblia, salita ng Diyos Biblia. Dito sa unang sulat ni Juan, ganito po ang mababasa. Tunay nga bang Diyos si Jesus? Yes, basahin po natin. Sa unang sulat ni Juan, 1:1, ipinahayag namin sa inyo ang tungkol sa Kanya na mula pa sa simula ay nariyan na. Narinig namin siya, nakita at napagmasdan ang sarili naming mga mata at nahawakan pa namin siya. Siya ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay na walang hanggan. Siya na pinagmumulan ng buhay ay walang hanggan, ay nahayag at aming nakita, pinatotohanan at ipinapahayag namin siya sa inyo na sa simula pa ay kasama na ng Ama at nagpakita sa amin. Ipinahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaysa namin kayo sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Isinulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Unang sulat ni Juan, chapter 1, verse 1 hanggang 4 ang binasa ko. Hanggang 4, no? Ngayon, punta naman tayo dito sa chapter 5, verse 20. Ganito naman po ang mababasa. Ganito, basahin ko. Alam nating dumating ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Maliwanag po, ang ating Panginoong Yesus ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. O si Juan pa rin na sumulat niyan. So sa madaling salita, siya po ay tunay na Diyos. Kaya sinasabi ko po Antikristo, yung itinayo o itinatag ayon sa rehistro sa SEC na Antikristo ang itinatag ni Yumao Felix Manalo Isagon. Siyempre, pagka Antikristo ka, kampong ka ni Satanas. Kasi Antikristo ka labang ka kay Kristo. Si Satanas ay labang kay Kristo. Totoo bang laban? Opo. Laban siya. Hindi siya naniniwala si Jesus ay anak ng Diyos. Tignan niyo po yung salita niya. Dito po sa Mateo 4:4. Tignan niyo po yung conversation nilang dalawa. Dito naman sa Mateo chapter 4. Babasahin ko po. Tumatawag yung aso ko. Mateo 4:1. Pagkatapos nito, dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksoin ng dyablo. Doon ay nagayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi. Kaya nagutom siya. 3. Dumating ang manunukso
Si Satanas po yan. At sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, kita nyo? Patanong yun. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang mga batong ito. May dala siyang bato, pinagagawang tinapay kay Jesus. Ganito naman ang sagot ni Jesus. 4. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Amen. So maliwanag po, sabi ni Jesus kay Satanas, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Maliwanag po yan, ha. So tayo pong mga tao, hindi lang pala tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. So dito mapapasin nyo, sabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, kita nyo. Siya nga rin po laban siya kay Jesus, si Satanas. Yan. Ngayon, maliwanag po sa Biblia, si Jesus ay tunay na Diyos sa Biblia. Kaya ko po nasabi ng Antikristo at kampo ng Diablo, yun nga po ang rason. Yun po ang rason. Isipin niyo. Sa Biblia, tunay na Diyos si Jesus. Sa kanila, tao, hindi Diyos. Kanino ka maniniwala? Sa Iglesia ni Cristo? Na itinatag ni Yumang Felix Manalo? Isagon? O ang Biblia na sulat ni Juan? Siyempre, kay Juan na tayo maniwala. Ganun lang po kasimple ang Biblia. Kung ano yung nakasulat, di paniwalaan po natin. Ngayon, sila po ay pumapanig kay Gudesa at saka doon sa 18 Marines. Puno. Yan. Balik tayo kay Gudesa. Yan na nga po. Lahat ng kanyang sinabi, binabawi na niya. So, ibig ba sabihin, nagsasalita na si Gudesa ng katotohanan ngayon? Hindi pa rin po natin malalaman yan. Dadaan pa po sa husgado lahat yan. Yung mga sinabi niyan, dinadala niyang maleta. Ngayon, hindi naman daw po. Marami na. Kumbaga, yan nga po, lumabas ang kwento na yan. Si Marcoleta at si Mike Defensor ang magkasapakat at ginamit si Gudesa. Yan ang sinabi niya. Ginamit lang siya para sa 150 milyon para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Di ba pagkatapos niyang umaten sa Blue Ribbon Committee, wala na siya. Wala na silang contact ngayon. Bigla siyang lumitaw ngayon. Ginasusulalinggan niya lahat ang kanyang mga sinabi noon 2025. Tayo siyempre bilang mga tao po, nalilito na rin tayo. Ako rin nalilito naman ako. Yung kanyang si Marcoleta at si Mike Defensor, ayun, magkaklase na sila sa Payatas City Jail. At ang kaso nila, plunder. No bail. Magkaiwalay naman silang selda. Ako, hindi ko lang alam, pagka umaga, doon kasi sa selda nila doon sa Quezon City, sa City Jail sa tapunan ng basura dati, doon sa itaas kasi,
pwede sila magpaharaw doon. Pwede sila malamang-lamang. Nagkikita-kita sila doon sa itaas pag magpapaharaw sila sa umaga. Halimbawa, si Jinggoy. Sino si Jinggoy naman? Ang sabi ni Marcoleta, safe ka na? Yung pala hindi. Kaya maraming akong nabasa sa mga iba't ibang mga sa social media, yung mga comment. Sinungaling daw si Gudesa, baka nabigyan siya ng maleta, kung ano-ano pong mga sinasalita nila laban sa kanya sa pagbaliktad niya. Kumbaga, lalo na po yung mga member ng INC, masyado po silang fanatiko na si Gudesa, nung hindi pa siya bumabaliktad, lahat ng sinabi niya totoo. Doon pala siya notarized ng kanyang affidavit may yung na sabi nga nila, nagpanotaryo daw si Marcoleta. At yung mismong nakatatak doon na pangalan, pinasungon ng ngalingan niya. Hindi ko nakita si Gudesa para magpanotaryo ng kanyang affidavit. Doon pala may problema na eh. At kung nanonood po tayo ng Blue Ribbon Committee, nung binabasa niya yung script, para silang, alam niyo po, naging comedy. Pinagtawanan nila ang Senado dahil si Marcoleta, siya kasing script writer. Yung problema, sabi niya pa kay Gudese, huwag mong bilisan, dahan-dahan kang magbasa. Nung binabasa ni Gudesa, hindi buo. Putol sabi niya, nilapitan si ni Marcoleta, tinignan nga naman. Kaya pala hindi mabasa, putol. Kaya sabi nga nila, ang scriptwriter ay si Marcoleta. Alam niyo po, talagang kaduda-duda yung kahit hindi bumaliktad si Gudesa, wala rin eh. Hinahanap siya ni Ping Lacson, wala na. Ngayon, iba na Blue Ribbon Committee, ang mayawag si Erwin Tulfo na. Ngayon, nagsalita sa social media, ayan nga, sa social media, sa GMA, ayan, sa iba't ibang platform, pinagpestahan ang pagbaligtad niya. Kayo po, kung baka meron kayo na napapanood, ano ba masasabi ninyo? Ano nasasabi ninyo sa nangyayaring sa Suela ngayon? Pero yung mga member ng ISC, talagang bilib na bilib sila kay Gudesa. Ang sabi nila, fake news yan. Fake news GMA 7 Doon ko narinig yan. Ibig sabihin, fake pa lang GMA 7. Kaya sabi ko sa isang nag-comment, fake daw alin ang fake? Ang GMA ka ako. Hindi siya sumagot eh. Yan. Kaya, ayan na. Kaya alam niyo po, ito yung masakit. Bakit kaya ang mga reliyon sumasawsaw sila sa ganyan? Simple lang. Gusto nilang pabagsakin ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kapit na kapit sila kay Gudesa. At pinagtatanggol pa nila si Gudesa. Paano ngayon bumaligtad na? Sige nga,
Edwin Sabala, tagapagsalita ng INC. Yan, bumaliktad ng inyong paboritong testigos na si Gudesa, ex-marid. Paano yan? Paano yan? Sabagay, yung Marcoleta nyo, nakakulong na, London, low bail. Na nung nakaraan, sa hearing sa Sandigan, nakikiusap po ang nasabi Senador Marcoleta na kung maaari makapagpiyasa siya, makadalo sa impeachment ng kanilang reyna na si Sara Lustay Piatos. Pero hanggang ngayon, wala pang sagot ang Sandigan Bayan. Nung araw, hingi ni Marcoleta eh. Pero ngayon, tahimik na tahimik po. Kahit ini-interview siya ng social media, yung mga TV station, wala siyang kibo, napakabahit. Napakabahit. Kaya sabi ng mga tao sa social media, isa kayo yung wheelchair yan. Di ba wheelchair nila nung araw yan? Buti na lang, nagkalamang dinala sa PGH. Kasi sabi ni Senator Ping Lacson, bakit nasa PNP General Hospital? Bakit pulis ba yan? Kamag-anak ba yan ng mga pulis? Yung pala PNP General Hospital sa mga pulis at saka sa kanilang mga pamilya, relatives. Hindi naman sila pulis. Ayan. Kaya, siyempre, sumubulat ang gano, nakialamang Sandigan Bayan. So, pinadala siya sa PGH at nalaman nila, sabi ng PGH, kaya ngayon, nakakulong sa saan po? Sa Quezon City, doon sa dating basurahan na ginawang city jail. Downside ng basura. Ako nakita ko yung downside na yun. Nung nag-ahente ko sa Philippines, nakita ko yun. So, bago tayo po yan, kung nasita, sabi ko nga po sa inyo, sabi ni DILG, pwede sila magpaharaw doon sa itaas. Ting umaga, mag-exercise, mag-basketball. Yan. Ano kaya pinagkukwenta nila doon? Ting umaga. Wala cellphone, wala lahat Walang TV, walang radyo. Talagang marirelax ka ron. Ayan. Kaya sikat sila ngayon. Sisikat silang gusto ngayon. Ano kaya masasabi nyo? Mr. Edwin Sabala, tagapagsalita ng ISC. Wala na, bumaligtad ng inyong paboritong testigos. Pinasunaligan niya ang lahat. Sige, itong inyong kaibigan, yes, Brother Manny Bautista. Sasabing, lagi kayong manalangin dahil po bagyo, mapagat, baha dito, baha doon. At mainit ang Senado. Bakit? Nagsisilipad na yung mga senador. Ibo, God bless po sa inyo na. Bye-bye.